Last night ganap kami ay bumili ni Daddy Ronald ng rellenong bangos dito sa Queen Cakes dahil sabi ng social worker masarap daw dito ang rellenong bangos. So nag-try ako ng isang buong rellenong bangos here and for take out kasi sabi ni Daddy Ronald kami daw ay kakain sa mga nanay Aida. So medyo matagal ang paghihintay namin dyan ng rellenong bangos kasi niluto pa siya. Then almost 30 minutes siguro yung pinaghintay namin dito sa Queen Cakes. Tingin-tingin muna ako ng cake and everything dyan. Wala pa naman pambili, char. So, nag-request ang aking baby Sharpay. She wants ice cream daw. So this daddy, dali-daling lumabas dyan para maghanap ng ice cream na bet ni Sharpay. So, fast forward, narito na tayo ngayon sa bahay ni na Mother Aida. At ito na yung binili kong rellenong bangos. Actually, expect ko ay medyo malaki-laki pero yan, hindi pala siya ganun kalaki ang size. Then, nagluto rin si Mother ng sinigang na pork, then meron pa kaming hipon. So, bali 3 putahe ang aming ulam dyan. So, bakit ba naisipan ni Daddy Ronald na dito kami mag-dinner kana Mother? Kasi, yun nga, kinabukasan is paalis na ulit siya at siya ay kasampa na uli for 8 months. So, siya daw ay yayapos muna sa Mother and the same time ay magpapaalam na rin sa kanyang pag-alis. So, iyan, nag-pray kami ng madalian, then kumain na kami at hindi na pinabidyo yung pag-pray char. So si Mother John is kinabukasan ay magbe-birthday siya at kinabukasan ay flight naman ni Daddy Ronald. So laging wrong timing. Pasin ko nitong November, ang daming mga ganap na nangyari. November 4, namatay yung tatay nila. Tapos, ito, November, nasaktong birthday ni Mother. Hindi umabot si Father sa birthday ni Mother. So, super lonely nitong November month para sa aming lahat, especially kay Mother Aida dahil ako nga nag-a-abroad lang yung asawa ko. Umaalis lang ng bansa. Ay ako talaga umiiyak every time na siya umaalis ng bansa. Yun pa kayang nawala ng mahal sa buhay or ng asawa. So, lalong mas masakit sa kanya yun. At pag kami ay narito ni Daddy Ronald at pwede namang dito kami mag-dinner, bumibili lang kami ng ulam sa labas at dito talaga kami nagdi-dinner sa libis para namayan pa rin si Mother at syempre samahan pa rin siya rito para kami ay sama-sama pagkain dito ng dinner. So sakto narito din ng aming Tita Shane ni Sharpay at siya ay nag-aaral siya dyan ng nursing. So umuwi lang siya rito para syempre makapag-birthday sa kanyang nani Aida. So, yan si Sharpay. Super happy yan pagkatabi niya lagi si daddy niya at yan ay super daddy's girl. So, diyan habang kumakain kami, ang dami-dami naming nare-realize yung sabi namin si Father, sana kung kasama pa rin namin pagkain. Hay nako, every time na maalala ko talaga si Father ay ako ay medyo parang maluluha-luha pag every time ko siyang naaalala kasi hindi ko man siya na linisan ng sugat at dahil ako naaawa sa kanya in the same time, ayun nga, medyo may amoy yung sugat niya. Pero, yung love and care niya sa amin na ginawa niya nung siya ay nabubuhay pa ay hindi matatawaran. Kaya naman, yun, nakaka-sad. And, syempre, ito yung first time na alis ni Lolo na yung daddy niya, yung kanyang tatay, ay syempre, sumakabilang buhay na. So, ito din yung sad moment ni Lolo. Ito yung the saddest ng pag-alis niya. So, siguro a week bago siya umalis at nag-work ulit si Daddy Ronald is pumunta muna kami dun sa puntod ni Father at nagpaalam si Daddy Ronald kay Father Saro. Sabi niya ay kayo na ang bahala sa aking tatay at hanggang sa muli nating pagkikita. So, di ba parang super ouchy nun. Yung moment na inililibing si Father Saro, hindi namin siya hindi kami nakapaglibing noon kasi that time is operahan nga si Daddy Ronald. So, ngayon naman, birthday naman ni Mother Aida, wala rin si Daddy Ronald at saktong flight naman niya. So, medyo sad, pero sabi nga all things together for good. Siguro may mga dahilan talaga kung ba't nangyayari yun na hindi natin maunawaan pa sa ngayon, pero alam natin banda roon is
lahat ng bagay ay may dahilan at lahat ng bagay ay may reason si Lord para sa atin. So, yun lang. Share ko lang sa inyo ang aming happy dinner na ito bago umalis si Daddy Ronald. So, late upload ito kasi ako ay every time na dumarating dito sa bahay, hindi ko na magawa minsan mag-vlog. The same time na tinatamad na talaga ako mag-edit ng mga vlog ko or wala na akong time. Super pagod na talaga ako kasi nagagawa pa ako ng paninda ko kinabukasan ng mga juice. Kaya naman sabi ko, super pagod na talaga ako. Hindi ko na kayang isingit yung pagbablog. So, dahil puno na lang tong storage natin, kailangan nating bawasan ito. Dahil baka maghang ang ating phone. Although meron naman tayong iCloud na nagbabayad tayo for month. So, wala lang. Bet ko lang na pagkatapos ko na siyang i-upload, ini-erase ko na siya. Hindi ko na siya iniipon here in my cellphone kasi feeling ko ayoko na maraming nakalagay dito sa phone ko. Ini-erase ko na talaga siya agad. So, I don't know kung ako lang yung ganun, pero ganun talaga yung ginagawa ko. Pag na-upload ko na siya, ini-erase ko na siya. Para sa storage na ni Facebook mapapunta or sa YouTube channel ko. So, yun lang. Just wanna share to you. Thanks for watching. Babushki.